Hello pong muli mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan mga kabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayo, kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito po nakaraang araw na pinagmamalaki po ng Pangulong Marcos, lalong-lalo po yung kanya pong pulisiya na healthcare mga katambay, ay yung kanyang healthcare. Ano po sabi ng isang doktor na si Dr. Lechon? Ano po sabi niya? Malayo daw po ito sa realidad mga kabayan. Ang pangako ni PBM na healthcare ay taliwas daw po ito sa katotohanan ayon po sa doktor. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kabayan. At alam naman po natin ang Pangulo ay puro po salita. Sanay na sanay pong magsalita at puro pangako. Hindi po ba? Kahit malayong-malayo po sa realidad at hindi naman po nagagawa. Hanggang salita lang po umano. Pakinggan po natin ang balita. Jeff, ano ang dahilan? Bakit hindi umano nangyayari sa kasalukuyan ng mga pangako ng Pangulo sa kanyang naging SONA? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay Dr. Tony Liachon, isang independent health reform advocate, yung mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA ay malayo sa katotohanan dahil aniya, kung gusto nila nitong mga libreng serbisyong pangkalusugan ay bakit nila inalisan ng pondo o subsidiya ang PhilHealth na tinawag niya rin isang betrayal o pagtataksil sa mga Pilipino, lalo na dun sa mga nangangailangan at umaasa rito. Ang pangako na zero balance billing o libreng pagpapagamot sa mga pampublikong ospital ay isang ilusyon at hindi totoo para kay Dr. Liachon. Paliwanag niya na ang Kongreso at Senado ay malubhang dinedefend ang PhilHealth kung saan binawasan o inalis ang pondo nito na para sa kanya ay salungat sa Universal Healthcare Law. Binanggit niya na ang kakulangan sa pondo ng healthcare o sa pondo ng healthcare sa bansa ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami pa rin ang naghihirap sa Pilipinas. Bukod dito, ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na popondohan ang gamot sa sakit sa puso, cancer at kidney transplant ay counterintuitive o taliwas sa totoong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Dahil sa ginawa ng gobyerno na pagkuha sa 60 billion pesos na pondo mula sa PhilHealth at pagbibigay ng zero subsidy para sa taong 2025. Ang mga pangako aniya ng Pangulo ay para lang maganda pakinggan ang kanyang State of the Nation address at hindi tumutugma sa katotohanan ng budget ng bansa. Para sa gaya niyang health advocate, dapat ibalik ang buong subsidiya ng PhilHealth sa national budget. Bukod dito, kailangan aniyang gawing opisyal at iligtas sa hidden charges ang zero balance billing sa lahat ng mga pampublikong ospital sa bansa. At hindi dapat gawing political na issue ang healthcare dahil ito ay karapatan at hindi pribilehiyo. Dagdag pa niya na dapat din itong pondohan at protektahan. Ella, bukod dyan, dinagdag. Yan po mga tambay, nakita niyo po, doktor na nagsasabi. Doktor na si Dr. Liachon o si Lechon mga tambay. Siya na po nagsasabi, si Dr. Liachon, mga kababayan, na talagang taliwas sa mga sinasabi po ang katotohanan. Malayo sa katotohanan ang mga pahayag ng Pangulo. Kahit po yung ipinagmalaki niya sa SONA na sinasabi po na isi-zero balance o sinasabing wala ng gastos ang kanya pong panukala ay malabo po yan sa sabaw ng pusit, sabi nga na isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Ibang klase po, no? Ibang klase po ang Pangulo natin. Para lang po bumango at mapaganda ang kanyang SONA, ay gagawin po lahat sa salita. Pero malayong-malayo po sa realidad at katotohanan. Lalong-lalo po pagdating sa ating health system. Totoo po yun si Dr. Liachon Totoo po. Dahil po, paano mo magagawa lahat yan? Tinanggalan mo nga ng subsidy. Napakalaking pera, ilang billion po ang tinanggal po nila dyan. Hindi po bababa sa 75 billion po yata ang tinanggal po yata nila dyan.
mga kababayan. Grabe po, kung hindi po bilyon, daang milyon ang itinanggal po nila dyan. Ibang klase. At kinuhanan mo pa. Kinuhanan po pa ang PhilHealth ng hindi bababa sa 60 billion ang mga contribute ng ating mga kababayan na nagko-contribute po sa PhilHealth para po sa sinasabi insurance. Kahit papaano pag nagkasakit tayo ay hindi malaking gastusan. Pero, kinuha pa ng gobyerno. Di po ba 89 billion yon? Yung kanilang planong kunin sa PhilHealth. Pero na-release na po ang mahigit 60 billion. Yan po ang dapat imbestigahan. Isa pong impeachable po yan. Pwede pong ma-impeach yan ang isang pangulo. Ma-impeach ang isang pangulo sa ginagawa po nilang yan. Pera po ng taong bayan yan. Hindi po taxpayer yan. Contribute po yan ng tao, ng mga Pilipino. Kuhanin mo. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi ni Dr. Lia Chon, di po ba? Puro katarantaduhan lang ito. Malayong malayo. Ilusyon. Ilusyon lang. Taliwas. Taliwas sa mga realidad na hindi mangyayari sa katotohanan. Ang mga sinasabi ng Pangulo. Puro pagpapabango lamang. Para po ang Pilipino ay budulin at paniwalain sa hindi po mangyayari. Binigay na po ni Dr. Lia Chon ang realidad. Hindi kailanman mangyayari ang gusto mo mangyari kahit ilang beses ka pa magsona. Di po ba? Paano mangyayari yon? Imbis na dagdagan mo ang pondo ng health system natin, binabawasan mo pa. Tapos gusto mo pa pagandahin ng programa, halos isiro mo na lahat ang gastusin ng Pilipino. At pati ang ating sinasabi niya, pati sa gamot sa mga cancer sa puso at sa mga dialysis, mangyayari ba yan kung walang pondo ang PhilHealth at ang DOH? Di po ba? Paano mangyayari? Binabawasan mo nga. Tapos pinagaganda at pinalalaki mo, sinasabi mo programa mo na makakatulong sa mga Pilipino. Paano mangyayari yon? Sige nga, hindi mo naman dinadagdagan ng pondo. Napakarami mo ipinapangako sa health system. Isang damo ka lang ipinapangako mo, pero kinukuhanan mo pa sila ng pera. Hindi ka ba gago nun? Hindi ka ba nagpapakagagot, nagpapakatangat, nagpapakabobols, umano? At hindi naman po tangat, bobo at gago mga Pilipino para maniwala sa'yo, Mr. President, sa mga pinagsasabi mo. Kung yung mismong doktor na profesyon niya yan ang profesyon niya sa medisina. Alam ng doktor na katulad ni Dr. Lia Chon na malabo ka pa sa sabaw ng pusit na mangyari lahat ang sinabi mo. Puro katarantaduhan lang daw po yan umano. Kagaguhan. Malayong-malayo sa katotohanan. Sanay na sanay kang mambudol, Mr. President, sa mga Pilipino. Sanay na sanay ka yata, umano. Mambudol, gaguhin, lukuhin, tarantaduhin, umano, ang mga Pilipino. Hindi kaya, Mr. President? Ginagawa mong tangat bobo ang mga Pilipino? Magpapahayag ka lang katulad ng SONA? Maniniwala na sa pahayag mo? Mas matalinong tao sa'yo? At yung sinasabi mo na health system, mas may kaalaman dyan ang mga doktor. Di po ba? At alam ng doktor ang gastusan dyan. Di po ba? Ipinaliwanag na nga. Never mangyari yan. Dahil kinukuhanan nyo ng pera ang PhilHealth at hindi nyo binibigyan ng subsidiya o subsidy ang PhilHealth para makatulong doon sa mga programa na sinasabi mo. Binabawasan mo pa at tinatanggalan mo pa ng pondo. Binabawasan pa ng pondo. Tinatanggalan pa ng subsidy. At kinukuhanan pa ng pera. Ibang klase ka, Mr. President. Kaya tuloy ang mga Pilipino, laging sinasabi, lagi kang bangag, umano. Lagi kang high sa pulburon, umano. At ilang coke ba ang tinira mo, umano. Kaya kung magsalita ka, malayong-malayo sa realidad at malayong-malayo sa katotohanan ang lumalabas sa iyong bibig.
At pati ang gumagawa ng babasahin mo ay malayong malayo yata sa katotohanan yung nagsulat at binasa mo lang, Mr. President. Hindi po ba? Kaya tuloy nababatikos ka. Pati tuloy ang doktor, binatikos ka ng isang doktor, ang samahan ng mga doktor. Binatikos ka, nakakahiya. Sa bagay, sanay na sanay ka naman sa ganyan. Kung yung hamon nga ng mga Pilipino na may issue ka ng pulburon at coke, hinahamon ka nga bilang ikaw ay isang pangulo na napatunayan mo sa mga Pilipino na hindi ka gumagamit ng pulburon at coke, ay magpa-hair follicle drug test ka. Hindi mo nga magawa. Dahil nga po, may itinatago ka yata, Mr. President. Kaya hindi mo magawa. Takot na takot ka yatang malaman ng mahigit 100 milyong Pilipino ang katotohanan na iyong lihim na ayaw mong ibunyag sa mga Pilipino. Kaya lang, nakikita po yata ang side effect sa inyong pagmumuka, Mr. President. Mukhang nakikita po yata ang side effect sa inyo pong mga kilos at galaw at sa inyo pong pagmumuka lumalabas at sa inyo daw pong bibig sa inyong pagsasalita. Totoo po ba yun, Mr. President? Yung po ba ang side effect ng pulburon at coke? Kaya kung ano-ano po ang lumalabas sa inyo pong mga talumpati at pahayag sa mga Pilipino na taliwas at malayo sa realidad at never mangyari ang inyong mga sinasabi, puro pawang katarantaduhan at kagaguhan lamang daw po umano na hindi po mangyayari kailanman hanggat ang pondo ng PhilHealth at ng DOH ay hindi po dinadagdagan at ibinabalik ang pera na kinuha nyo na mahigit 60 billion sa PhilHealth at yung pagtanggal nyo ng subsidy na napakalaki po, mahigit 70 billion po yata ang tinanggal po nila dyan, na malaking tulong po sa mga Pilipino, lalo-lalo po sa mga hindi po nakapag-contribute sa PhilHealth at sa ating po mga pampublikong ospital ay malaking bagay po ang subsidiya ng taxpayer. Yan po ay galing po yan sa mga tobacos, di ba? Sa mga bisyo, sa mga alak. Diyan po kinukuha yan eh. Mga sins tax, di ba? Yan pong tax na yan, malaking porsyento po niyan ay napupunta po sa health system. Kaya lang po, ang ginawa po ng gobyerno ng binagawang Pilipinas, kinuha po. Hindi po binigay sa PhilHealth. Pero ngayon, nagmamalaki pa na mas maganda pa ang gagawin nila. Imposible yan, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang isang komento po at kinumentohan po na isang doktor na si Dr. Lia Chon ang napakawalang kakwenta-kwenta raw po na mga statement ng Pangulo na never mangyari hanggat hindi nila binabago ang korupsyon ng kanilang panunungkulan. Hindi po aayos at hindi po gaganda ang ating health system, mga kababayan. Thank you po sa nagusto po na ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. At syempre po sa mga magsusubscribe pa po, ay thank you po mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. At syempre po, sa mga nagla-like, share, and subscribe, thank you rin po. At shoutout po sa mga tulong at biyaya po. Shoutout po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahoo ng Maisog, California, USA, Gina Ray, Soli DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Ingat-ingat po. Lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dasal po natin. Sana po, pagtulong-tulungan po natin, magkaisa po tayo na maingatan po sa ating mga dasal, na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, at ang dating Pangulong Duterte po ay mailayo po sana sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal,
mga kababayan. At tayo rin po, doble-doble ingat po mga kababayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye.